Umaga po at Happy New Year, Manong Ted. At magandang umaga po sa mga tagapakinig ninyo. Ito po, at kay Ri, ang ating pong kasama ngayon kasi po si Chacha ay mukhang nagpepenitensya. Okay, sige. Okay, Profesor, ito ho muna, Profesor. Macro muna tayo. Macro na usapin, bago natin himayin itong 2025 national budget. Ano po ang mga Okay, intindihan natin na mabuti itong in-explain or i-explain ni Prof. Shelo Magno. Ayan. Pansin po ninyo on the macro side first. Well, sa national budget po natin, on the macro side, umpisa pa lang po kasi sinasabi natin na kahit mag-veto ang presidente, ay hindi nito ma-address o ma-cure o masosolve yung mga unang problema na pinoint out natin dun sa budget. Kasi lalong-lalo na po yung sinasabi natin na dapat priority ang education at hindi infrastructure. Nakakatuwa nga po kasi yung mga veto na ginawa ng presidente, halimbawa yung 26 billion, ay malinaw lamang na gustong iwasan itong posibleng constitutional question sa prioritization ng edukasyon. Kinausap lang si Banuan, kunin yung 26 billion mo ha, pero hindi kinuha or hindi binawasan or tinanggal yung sa unprogrammed funds. Galing, di ba? Para mapaliit ng kaunti yung budget ng DPWH. Pero kapag hinimay nyo naman po, sorry pumunta na ako sa paghimay pag hinimay nyo naman, ano ba yung mga sinasama sa budget ng edukasyon? Ay talagang pakamot ka na lang na ulo kasi pati budget sa PMA, sinama nila dito, pati yung budget sa Philippine Police Academy, sinama nila dito, pati yung budget sa training ng public safety natin, local government academy, sinama nila dito. Kaya nga, nung isang araw nagbibiro ako, sabi ko, ano ba yung ginawa nila para i-compute yung budget for education? Word search ata dun sa budget document, hinanap yung may Academy, Institute, College, tapos inad nila lahat. Pero sa totoo lang po, ang sa akin kasi, kapag pinag-uusapan natin ang usapin ng edukasyon, babalik tayo, ano ba yung basic problem natin sa edukasyon? Ito ay yung extent ng literacy at numeracy, yung skills ng ating mga kabataan tungkol sa basic education. At napakalaki po ng problema natin dyan. Ngayon kung titingnan natin na yan ang problema natin, ang susunod na tanong, ano sa mga budget natin sa edukasyon ang tumutugon dyan sa problema na yan? Hindi ko po sinasabing hindi importante yung budget ng PMA, pero yung budget po ng PMA ay hindi pasok dun sa pag-solve ng problem natin sa basic education. Yan po ay national defense. Kaya kitang-kita naman po natin yung pag-stretch ng administrasyon na to para i-justify na hindi malaki pa rin yung budget natin for education. So yun po yung unang-unang kritisismo ko kasi yan yung makikita natin may constitutional question pa rin. Yung pangalawa po ay yan yung sinasabi natin na maraming impeachable offense itong Marcos Jr. na to, bantay ka talaga. Sabi naman po natin na sa veto power ng presidente ay hindi talaga pwedeng magdagdag ng budget do sa mga sektor na nabawasan ng budget. Kaya sa tingin po natin, itong nangyari na to ay very cosmetic lamang ang changes. Opo, very cosmetic lamang ang changes at ang gustong palabasin kaninyo ma'am, compliant ito sa ating saligang batas. Sa usapin nga ng pagbibigay ng mas malaking pondo budget para po sa edukasyon. So basically ma'am, hindi naman nagalaw yung pong inaprubahan na po na version na 737 billion for Education Department. Tama po. Kasi hindi po maaaring magdagdag ng additional, hindi po maaaring magkaroon ng additional budget. Hindi po, wala po sa kapangyarihan ng presidente ang magdagdag ng budget. Maaari lamang po siyang magtanggal. So ang nangyari, binawasan lang po niya ng 26 billion itong DPWH. Hindi siya pwedeng magdagdag sa DepEd. Tapos ito nga pong lumalabas na breakdown nila nung sinasabi nilang education sector. Inisa-isa ko nga po kasi sinama nila yung PMA kasi baka naman sabihin, 'di ba? May academy din naman yan, may gumagraduate din naman sa PMA. Pero kapag tinignan niyo, ano ba yung main objective ng PMA? Ito ay tugon sa national security threat para magkaroon tayo ng mga graduate na military para sa armed forces. Philippine National Police Academy, tama, academy, nagbibigay din naman sila ng diploma. Pero ang
pangunahing objective po ng Philippine National Police Academy ay public safety. Philippine Public Safety College, ito ay continuous training ng ating mga PNP, Bureau of Fire Protection at saka Jail Management and Penology. Ganun pa rin po yung iba. Isa-isa ko talaga siya, National Defense College. Ito ay institusyon na nag-aaral tungkol sa national defense. Local Government Academy, ito ay training center para sa nating local government officials. So, kung nag-iisip, itong gobyerno natin, nilalahat ko pati executive at saka legislative kasi sila yung gumawa ng justification na to eh. Di ba kayo nag-iisip? Ano ba yung basic problem natin sa education? Ito yung palaking-palaki na out of school youth. Ito yung mga estudyante natin sa grade 10 na walang kakayahan para sa comprehensive reading skills. Yung pinakamalaking problema natin, yung PISA score natin na napakababa at yung indikasyon ng kakulangan ng mga kabataan natin sa kakayahang magbasa at magsulat. Tapos ito yung ibibigay nyo sa ating datos na nagja-justify na malaki ang budget sa edukasyon. Parang naglolokohan po talaga tayo. Parang naglolokohan po talaga tayo. To be straightforward about this, ma'am, ano bang eksaktong word na maaari magamit dito to be talaga pong to be frank about this, no? Binubudol. Hindi po talaga parang tanggalin natin yung parang naglolokohan tayo at patuloy na ginagago ang taong bayan. Yun po talaga yung tamang salita dyan. At ito pa nga po yung nakakatawa. Tingnan nyo yung 26 billion na binito ng presidente. Malinaw na ito ay yung mga flood control projects ng siningit ng mga congressman at senador. Pero babalikan natin magkano yung talagang isiningit sa BICAM. Ito ay umaabot ng halos 289 billion pesos. Di po ba? At ang binito lang ay 26 billion. Mukha talagang naghirap yung presidente. Inisa-isa. Para tingnan kung sino ba sa mga congressman at mga senador ang matatapyasan ng kanilang pet project. Pero katulad po ng sinasabi natin, itong budget na to ay talagang pro-politician. Kasi sa 289 billion na sinaksak ng mga pork barrel projects, talagang 26 billion lang ang natanggal ng presidente. At talagang tinanggal lang niya yung 26 billion para kunwari ay mas malaki na yung education pero sa DPWH, mas malaki na yung education compared to DPWH. So that's one problem. Another problem, ito may matagal na natin pinag-uusapan, yung sa PhilHealth. Kasi kahit mag-veto siya, hindi naman niya mabibigyan ng budget para subsidiya ang PhilHealth. So malaking problema pa rin po yan at talagang isusulong po natin yung problema na yan sa Supreme Court. Idudulog po natin doon. Kasi even sa press con, sinabi ni Secretary Mina, 150 billion lang naman ang kailangan ng PhilHealth. Parang ito nga yung sasabi ko, ano ba namang math ang ginagawa nila? Ang inaasahan po natin ay mag-improve ng performance ang PhilHealth at i-deliver yung kanilang mga responsibilidad. Kung sinasabi ng gobyerno na 150 billion lang ang kailangan nila, parang business as usual lang yung inaasahan nila, no? At saka yun nga po yung debate na may pera naman ang PhilHealth. Hindi lang po ito debate kung may pera o wala ba ang PhilHealth. Pinag-uusapan natin yung responsibilidad ng gobyerno na ibigay yung pera para sa premium ng mga kababayan natin na hindi kayang magbayad ng PhilHealth. At yan po ay nasa batas. So parang ito na naman, pangbabastos ng gobyerno sa taong bayan. Kasi tayong mga mamamayan ay patuloy na nagbabayad ng premium sa PhilHealth dahil automatically deducted yan. Pero yung gobyerno ayaw ibigay yung counterpart niya na may mandato naman ng batas. Opo, sige ma'am. So, dito tayo muna sa inyo pong paliwanag nga na klaro hindi po ito sumusunod sa ating pong saligang batas na budget. Ngayon ho ba meron na kayong pinag-iisipan sa inyong grupo dito po sa usapin po ng DepEd budget na ito? Para po sa pag-question? Opo, pinag-aaralan po natin yan. At kahapon nga po, magkausap kami ni Professor Dan Gatmaytan. Tinitingnan natin kung ano ba yung intention ng mga nag-draft ng Constitution natin nung sinabi nilang dapat priority ang edukasyon dito sa Constitution natin. At doon po, yung batay doon sa transcript ng pag-uusap nila, ang pag-uusap nga po doon, dapat ang mga guro mataas ang sweldo para siguraduhin natin na may mga kalidad tayong teachers na makakapagturo sa ating mga kabataan. So hindi talaga kasali itong mga
iba't ibang institute na pinipilit ng gobyerno. So pinag-aaralan po natin yan, yung pagdulog sa Supreme Court tungkol sa constitutionality nitong budget na ipinasa at pinirmahan ni Pangulong Marcos. Opo, but definitely ma'am, definitely yun po talaga ang direksyon po natin, ang inyo pong gagawin. Kasi kung klaro ho naman kaninyo, for sure, dudulog kayo sa Supreme Court, gaya po ng inyong ginawa din sa usapin po ng PhilHealth. Yes po, kasi hindi po natin dapat payagan at tolerate na lang itong patuloy na ginagawang pangbababoy sa national budget natin at yung hindi pagsunod sa mga dapat pinaprioritize. Kasi kung hindi natin gagawin yan, ay patuloy na magiging pabor lamang sa mga politiko itong budget na pinapasa nila na galing naman sa, ito nga, yung tax ng ina mo, bantayan mo. Galing mo yan sa tax na binabayad natin. Okay. So, kailangan po talagang binabantayan natin. Sige ma'am, may pahabol lang pong tanong si Ria bago pong ilang pang katanungan ng inyong link. Kunin nyo yung inyong plano, kasama sa plano nyo na questionin ang 2025 budget sa Korte Suprema. Pero, Prof, hindi pa mo ba huli na or parang moot and academic o wala nang saysay dahil today ay technically in effect na yung 2025 General Appropriations Act? Yun ang problema. Hindi naman po. Kasi kung sakasakali halimbawa yung PhilHealth, idudug natin yan sa Supreme Court at sabihin ng Supreme Court na kailangan at responsibilidad ng gobyerno na lagyan ng budget at ibigay yung nararapat na alokasyon sa PhilHealth dahil naayon yan sa batas, ay kailangan magkaroon ng special na batas ang Kongreso para bigyan ng budget ang PhilHealth. At saka alam niyo po, ito kasi ang nangyayari dyan, lalong-lalo na sa PhilHealth. Mga nakakaraang taon, nagsimula yan 2023, talagang tinatapyasan na nila at hindi nila binibigay kung ano yung naaayon sa batas. So napaka-importante po na gawin natin to para sa mga susunod pang taon ay tigilan na ng Kongreso yung paglabag sa batas at yung hindi pagbibigay ng naaayon sa batas ng kung ano ba yung dapat napupunta sa PhilHealth. May isang observation pa pala tayo dito sa budget veto ng presidente kasi 26 billion ay binaba sa DPWH at may sinasabi silang yung unprogrammed fund ay binawasan din ng 168 billion pesos. Pero yun nga po ang overall effect nito ay wala naman. Kasi yung unprogrammed appropriation, wala naman talagang pondo yun. Diba? So ang naging, kumbaga sa fiscal space natin o yung pera na Parang imaginary na lang. Ang galing imaginary na lang. ng gobyerno, ang na-free lang ay 26 billion na maaaring i-reallocate ng gobyerno pero napakaliit po nun para tugunan yung mga ilan pang ahensya na nabawasan katulad ng 4Ps na binawasan ng 50 billion at nakakalungkot nga, nilipat na yung 50 billion na yan sa unprogram. Ngayon, tinanggal pa sa unprogram. So talagang pinaliit yung budget ng 4Ps. Na, ito na naman, babalik na naman tayo sa isang pangloloko na yung 4Ps binawasan ng 50 billion pero yung AKAP hindi binito at hinayaan ng nandyan na 26 billion pesos. So yung nga po, Professor ha? Yung 4Ps kasi may database, yung AKAP wala. So, kanino ka magbigay, kailan ang bigyan mo, okay lang yan sa AKAP. Kaya bas pabor sila sa AKAP. Ito muna. So, yung pong usapin ng education budget, klaro po ito, talagang dapat idulog sa kataas-taasang hukuman. Dito po sa unprogrammed appropriations na ito na pinalalabas nila na ang laki po ng natanggal, no, na veto, gayong sabi ho ninyo, Walang ano naman practically, walang effect. Yung veto mo doon sa unprogram kasi wala namang perang pinag-uusapan doon. So ito ho na naman ay klaro po, sorry for the word, ang loloko na naman sa ano ho masakit ho sa kalooban natin na parang ba't nila nagagawa ito ma'am na sa mga mukha natin, pinamamala sa atin ng mga tanga tayong tao. Na kunwari talagang may ginawa yung presidente. Pero sa totoo lang po, katulad ng kinukwento natin madalas, itong unprogrammed appropriation, ito yung mga hindi na priority kasi hindi na paglaanan ng aktual na budget. Pero ito nga po yung nakakatawa kasi pag tinignan niyo yung binito na 168 billion pesos na nasa unprogrammed, yan yung 50 billion na yung 50 billion na 4Ps na budget na tinanggal doon sa program, nilipat sa unprogram. So ngayon, natanggal na rin siya sa unprogram, wala na talaga siya.
Yung additional compensation ng ating mga healthcare and non-healthcare Grabe. workers na due pa nung Double pandemic, kill. 2 billion yun. Tinanggal na rin sa unprogram. Alam niyo po kasi yung unprogram, yan po ay mai-implement lamang kung may additional na pondo ang gobyerno. Saan manggagaling yung additional na pondo? Yan po ay kung may bago Kita. tayong batas sa tax, Revenue. nangolekta ng additional na pera ang gobyerno, doon po pinupondohan yan. At kung maalala niyo yung 89 billion na kinukuha sa PhilHealth last time, Ayun. kinuha nila yon para pondohan yung unprogrammed. Kasi dyan nila pinaglalagay sa unprogrammed yung big infrastructure project natin. So yan po yung unprogrammed. Ngayon binawasan po. So mula sa 531 billion pesos ay naging 363 billion pesos. Pero yun nga po, itong pagbabawas na to ay walang impact dun sa fiscal space na tinatawag natin o yung overall na pera ng gobyerno. Dahil in the first place, wala naman po dapat talagang pera para sa mga programa na yan. Pero ma'am, dito nga sa dito po sa napakaliit lang. Basically po, talagang 26 billion lang. Kung susumahin natin, ang totoong naibawas doon po sa pangkalahatang budget natin, particularly po sa ilang mga provision ng various infrastructure projects under DPWH. Yes po. At saka alam niyo po, Manong Ted, hindi po kasi lumabas kung ano yung 288 billion pesos na in-insert ng BICAM. No? Hinihintay ko nga yung detalyeng dokumento ng budget, kung ano ba yung mga items na yan. Pero dito sa veto project, veto na ginawa ng presidente, nakita natin yung kanyang veto statement. Kita mo yung 26 billion na pag hinimay-himay. Ito talaga yung mga flood control projects at the local level. Alarming po to, no? Very alarming to. Kasi pag pinag-uusapan natin ng national development, mukha talagang na-prioritize dito sa DPWH yung mga small infrastructure projects ng ating mga politiko. Ang pinag-uusapan natin dito, kung mag-invest tayo sa infrastructure project, ito yung dapat yung mga malakihan na makakatulong sa national development natin. Yung mga airport, subway, mga train, di ba? Kasi gusto natin mas maging komportable yung commuter sa atin, mapamura yung pagbabiyahe ng mga produkto sa pagitan ng mga probinsya. Pero kung ang nag-allocate ka ng, imagine 288 billion pesos para sa mga multi-purpose building, flood control, mga maliliit, hindi po ganun kalaki yung impact niyan sa economic development natin. Kasi kung maalala nyo, halimbawa, yung mga congressman nyo, yan, yung mga waiting shed na pinapagawa nila, mga basketball court. Hindi man po natin sinasabi na walang impact yan. Kasi pag umuulan nga naman, may waiting shed ka. Pero pag dinignan mo yung kabuuang impact nito sa economic development, malaking pondo na allocate dito sa mga maliliit na proyekto na talaga namang ang purpose lang ay ipaskel ang pangalan ng mga politiko. At talagang walang nagawa yung presidente, no? Kasi 288 billion yung insertion, pero 26 walang nagawa. billion lang yung na-veto niya. Kung binito niya yung buong 288 billion, ang laki sana ng pondo na maaaring sabihan ng Kongreso na mag-supplemental kayo or mag-reallocate kayo uli. I-reallocate yung 288 billion na to at ibalik nyo dun sa mga priority na ahensya natin. Pero hindi po yun ang ginawa Pakitang tao itong 26 billion na ito para masabi lang na meron siyang inalis. Pero bagamat yung kanin nyo, pagkalaki-laki nito 288 billion minus 26 basically po, nagtira pa rin ng katakot-takot po na pera na maaari sabihin ngayon pa lang po na prone to corruption po. Tama po yan. At saka prone to corruption, wala pong tinutugunan yan kung hindi yung pagpopromote ng mga politiko na nag-insert ng mga proyekto na yan para maitapal sa pagmumukha natin yung mga pangalan nila. Lalong-lalo nga ngayon at nalalapit ang eleksyon. At yan po yung mga items na laging kinukwento ni Mayor Magalong na malaking porsyento ay napapamulsa ng mga politiko natin. Opo, 50 billion po nga na napaka-importanting pondo para po sa napakahalaga at epektibong programa na 4Ps, no? Conditional cash transfer po ito, ma'am. 50 billion. Bagamat sa amin pong pag-aaral, ma'am, 400,000 plus ng mga pamilyang Pilipino ang waitlisted sa 4Ps. So sa halip nga po na lahat ay kalungin na kasi nga ito po dumaan na po sa pag-aaral, ngayon yung mga waitlisted dadami pa. So basically, ma'am, tinanggalan mo ng 50 billion para sa karagdagang pera sa 4Ps, pero yung AKAP, tuloy pa rin yung 26 billion. Ano ang yung tugon doon sa katwiran nila Secretary Pangandaman na sandali lang,
tuloy yan, 21 pero sa House. may condition naman daw. Go ahead, Oh, ma'am. may condition. Ayun nga Conditional po dito. noong 2024 na-implement na yung AKAP program na yan at nag-allocate din ng 26.7 billion pesos. Tapos ngayon lang kayo nagsasabi na bibigyan to ng structure at saka programa. That's one. Pangalawa, tama po kayo Manong Ted, itong 4Ps, maayos na yung implementasyon na to, in place na to. At sa 4Ps po, malinaw na malinaw, nagbibigay tayo ng ayuda. Pero ang goal ng pagbibigay ng ayuda na to ay ilabas, bawasan ng mahihirap, ilabas sila sa pagiging dependent sa ayuda. Kasi kung maalala po ng mga tumatanggap ng 4Ps, hindi mo lang basta matatanggap yung pondo na yan. Kailangan pinapa-check up mo yung mga anak mo, pinapaaral mo, pinapadapasok mo sila sa eskwelahan. Ikaw ay nag-undergo ng training para makahanap ng ibang trabaho. So nandun po yung aspeto na kailangan gumagraduate ka sa 4Ps. Dito Tama. sa AKAP program, wala naman pong mga ganong programa. Yan ang pinagkaiba sa AKAP. Kumuha ka lang ng tao, lagay mo dyan sa gym. Lagay mo yung malaki mong pangalan at larawan. Tapos, election na. Kasi ginagamit lang yan pang pamudmod habang nag-iikot ang ating mga politiko. At parang dapat ba magpasalamat tayo sa sinasabi ni Secretary Pangandaman na finally may structure na isang taon na itong ini-implement. That's one. Bakit kailangan pa ng hiwalay na AKAP program? Bakit hindi na lang pondohan itong 4Ps na ito ay malinaw na structure na at malinaw na targeting mechanism at malinaw na programa kung paano ba papag-graduate ng ating mga kababayan sa pagiging dependent sa ayuda doon sa puntos na hindi na sila manghihingi ng ayuda at kaya na nilang magtrabaho para sa sarili nila. So again, malinaw na ang na-prioritize dito ay yung interest ng mga politiko para magpamudmod ng pera. May challenge nga ako Manong Ted, kasi na-implement na yung AKAP program na yan, di ba, ngayong 2024. Ang challenge ko sa gobyerno, sabi kasi ni Speaker Romualdez, may listahan naman daw yan at may mga pangalan ng mga tumanggap. So challenge ko kay Speaker Romualdez sa DSWD, pakilabas naman po tong listahan na to. Pakigawang public, pakilagay sa internet para yung mga kababayan. Wala, budol sila. Di ba? Nasabi din nila na, itong magiging small bycam na ito, gagawin daw nilang transparent, gagawin nilang public. Ayun, nangyari. Patag po, hindi natin alam kung sino-sino ang nag-i-insert dyan at kung ano-ano yung mga in-insert nila, di ba? Natin tayong lahat ay maaaring i-validate. Sino ba yung mga tao na yan na tumanggap ng pera mula sa AKAP, no? Kasi sabi ni Speaker Romualdez, 5,000 per head daw eh. Gusto ko rin po, at tingin ko kailangan malaman ng mga kababayan natin na tumanggap ng AKAP, sakto ba yung pera na natanggap nila doon sa pinirmahang dokumento sa kanila at yung nire-report ng gobyerno na ibinigay sa kanila. Kasi baka mamaya, naka-report 5,000 ang binigay sa kanila pero ang aktual na natanggap lang nila, 2,000, 1,000. So saan napunta yung difference, hindi po ba? So, nananawagan po ako dito ng national audit. Napakadali nga mag-corrupt dito sa ayuda na ito eh. Kasi tama nga naman kung binadgetan nila ng 200 million, ibibigay lang nila yung maybe 50 million or maybe 100 million. Sa kanila na yung 100. Ang masaklap pa doon, magpapasalamat pa tayo. Nakalagay pa yung pangalan nila doon. Malapit na yung kampanya. National Public Audit. Galing. Para tayo mga Pilipino ay hindi na pinaglololoko. Kasi malaki din po ang corruption, posibleng corruption dyan. Binibigyan kayo kasi papasalamat kayo. Pasalamat na tayo, at least bigyan tayo ng 500, 1,000. Pero pag ni-report pala, dapat ang natanggap nyo ay 5,000. So National Public Audit po ang panawagan ko para dito sa 2024 implementation ng AKAP program. Para po nagkakaalaman na tayo tungkol dito sa mga korupsyon na nangyayari sa pamahalaan natin. Professor, doon po sa sinasabi ni Secretary Pangandaman na may guidelines na naman ito, subject to conditions, baka lang po kayo mismo na nag-aaral pa rin hanggang ngayon sa kabuuan po nitong approved budget na ito. Ma'am, yung conditions na yan, sa sinasabi po ni Secretary, sabi lang niya na may kondisyon. Yeah. Pero hindi ka naman pwedeng maglagay doon sa GAA ng additional provision na ang release nito subject to these conditions. Diba? Hindi naman pwedeng gawin yun eh. So basically, sinasabi mo lang, meron kaming kondisyon na. So at the end of the day, kapag humupa ng isyong ito, wala nagbabantay, sino po ang magsasabi sa DBM, mag-release ka ng SARO?
Di ba? Sa mga Tama, tao. tama. Go ahead, ma'am. Go ahead po. Tama po, no? Tama po. Yung kondisyon na yan ay sinasabi lamang na administrasyon pero yung pondo ay nandyan na. Alam niyo Manong Ted, simula nang diniscuss ko tong AKAP na to, may mga nagpapadala sa akin ng mga dokumento ng mga kababayan natin, yung mga pinapapirmahan sa kanila. Yung iba walang nakalagay na amount, yung mga iba ay walang date. Yung iba nga po may nakalagay na to be deducted from the budget of, tapos nakalagay yung pangalan ng congressman. So this is how it's being implemented. Kaya nga po ang challenge ko, ilabas natin itong mga dokumento, itong mga pinapirmahan natin sa mga kababayan natin. Ito nga po sinasabi nila ngayon, lalagyan nila ng structure. 26 billion na yung sinayang natin dyan ngayong 2024. Tapos anong targeting mechanism yung ginagawa natin kapag pumupunta tayo sa mall at nagdi-distribute sa mall? Tapos ito nga po sinasabi niyo Manong Ted, 500,000 ang, tama ba? 500,000 470,000 families. Ang waitlisted sa 4P. So yan pong 4P ang sinasabi natin, ito na yung mga pinakamahihirap nating kababayan. So bakit hindi natin pinondohan yung mga mahihirap nating kababayan? Tapos tatalon tayo agad dito sa AKAP na ang target ay minimum wage earners. Hindi po ba? So parang hindi malinaw sa akin kung anong kahirapan o ano yung problemang tinutugunan natin sa pag-i-implement nitong AKAP program. Okay. Ma'am, siguro din, again, sa inyo pong pag-aaral dito po sa mga sinasabi po na napunta sa unprogram appropriations, na kasi nga ito'y nabanggit ko rin kahapon kay former SP Frank Drilon, yung pong mga foreign assisted projects na napaka-importante kasi during the last deliberation po ng budget, may mga nag-ungkat niyan Bakit si Senator JV, bakit hindi po umusad itong subway, itong rail system? Kasi po nawalan ng counterpart yung gobyerno, napunta sa unprogrammed. Di ba ma'am kayo na po magpaliwanag? Alam naman yung government, sa ating po bang pambansang budget, gaano ka-importante yung appropriations na counterpart o equity ng gobyerno para doon sa mga inuutang natin? Projects na yan. Yan po yung sinasabi ko kanina, mga malalaking infrastructure na kailangan natin. Di ba po araw-araw nakaupo tayo sa traffic. Sabi natin, kailangan i-improve ang ating public transportation system. Kaya nga po may pag-aaral na i-implement itong subway system natin. Ito nga po yung nakakatawa Kasi ano ba naman yan? Ito yung mga flagship infrastructure project natin na nakalagay sa ating Philippine Sabihin mo naman Duterte. Development Plan na sinasabi natin kailangan para mapalago natin ang ekonomiya natin. At nung nag-budget ang Kongreso natin, nilagay nila ito sa unprogrammed appropriation. Yung pong unprogrammed appropriation, yan yung mga bahagi ng budget natin na talagang walang budget, wala pang pondo. Hihintayin pa kung magkakapera yung gobyerno o hindi bago ma-implement. Pero ito po yung isang kwento pa dyan. So ibig sabihin, hindi na prioritize itong mga malalaking infrastructure project natin. Maghihintay pa tayo kung magkakapondo para ma-implement yan. Sorry. Pero itong mga big infra projects na to, ay na-approve na po yung loan yan, ha? No. Halimbawa yung subway na yan, approve na yung utang natin dyan sa JICA. Sabihin mo noong panahon ni PRD, approve na yan, gano'n. At tumatakbo na yung interest niyan. So nagbabayad na tayo ng interest sa mga utang na yan na hindi namang gumagalaw at ma-implement dahil hindi pinondohan ng Kongreso natin at nilagay nila sa unprogrammed. Hindi ko, nakapapakamot nga po ako ng ulo kasi kung talagang binabantayan to ng presidente at saka ng mga tauhan niya, yung mga cabinet members, bakit yung pinapalagay sa unprogrammed appropriation itong mga priority infrastructure projects natin? Tapos ngayon, kapag napirmahan na yung budget, nagkukumahog kayo para maghanap ng pera para i-ma-implement ito. Yan po yung dahilan kung bakit kinukuha nila itong 90 billion pesos na pera ng PhilHealth. Kung bakit kinuha yung 40 billion pesos ng PDIC para mapondohan yung mga unprogrammed. Di ba parang dapat natutunan na natin yan sa 2024 budget dahil ganun nga rin po yung nangyari, nilipat sa unprogrammed. Ngayong 2025, bakit nandun pa rin? Nandun pa uli sa unprogrammed. So talagang malaking paglulukuhan ito. Ito yung pinag-uusapan natin na itong mga importanteng infrastructure project, nilagay natin sa unprogrammed, nagsaksak ng 288 billion pesos ng PWH na mga maliliit na infrastructure projects, itong mga waiting shed, itong mga multipurpose building at itong mga flood control projects. So
Nasaan yung sense ng gobyerno sa pagpaprioritize ng development? Naunawaan po namin ang inyo pong kaisipan at higit sa lahat po yung damdamin po bilang isang Pilipino sa nangyayaring ito sa ating pong budget, and tiwalaan nga dapat ng mga mambabatas tungkol nga sa isyong ito. Gusto ko rin po sanang ungkatin po ito kasi hindi naman tayo nagmamadali this morning, and we appreciate nga itong pagbibigay nyo ng panahon kahit na holiday ngayon dito po sa ating diskusyon. Doon po sa mga flood control projects, meron naman talaga na maari po natin sabihin na hindi yan importante. Kasi nga sabog itong mga programang ito, di ba? May mga ibang mga lugar na alam po naman natin din na posible po maging source of corruption. Pero meron pong mga mga inutang natin na mga pondo para po sa napaka-importanting mga flood control projects. Halimbawa sa Metro Manila, itong World Bank na inutangan po natin ng malaking halaga at sa pinakahuling COA report na aming po pinag-aralan, pinagbabayad na po tayo dito ng multa kasi nga hindi nagamit yung pera. Basically po, meron nga tayo ditong restructuring ngayon sa loan sa World Bank. Ngayon, sa Metro Manila po, maging dito po sa aming Metro Manila, ang gagawin, Doña Imelda, Rojas 1, Rojas 2, tatalon sa Quezon City. 2 po ito. So, ito inamin sa amin eventually nga kasi nung kanyang pina-research sa kanyang mga tauhan sa flood control program, totoo nga. Bakit po ito hindi po matutuloy? Kasi una, yung right of way hindi po naayos, and yung din pong counterpart natin na pera. Dito po ngayon sa inyo pong ibigay din sa amin na impormasyon na doon sa mga flood control projects na kanya nabito, meron po doon sa Metro Manila. So, ma'am, ano ho ba ito na, di ba dapat sa pagsusuri mo, ano bang importante sa usapin ng flood control? Sa Metro Manila po, may mga importante talaga na inutang pa nating pera na kung saan po dahil hindi mo nagasta sa takdang panahon sa dami ng delays, ngayon hindi mo pa popondohan ulit yung counterpart ng gobyerno. So, ano pang aasahan natin kundi lalo tayong lulubog sa panahon ng tag-ulan? Tama po. Yan po yung mga konkretong halimbawa nung itong pinag-uusapan natin na unprogram, kasi nautang na po natin yan. So karamihan po dun sa mga infrastructure na nakalagay sa unprogram, yan po yung halimbawa. Binabayaran na natin yung utang, nag-i-interest na yan, pero hindi ma-implement dahil hindi binibigay ng gobyerno yung kanyang counterpart na budget. Dahil yun nga po, kailangan yung right of way, yung mga i-compensate dahil dun sa mga may-ari ng lupa na madi-displace kapag ginawa yung mga proyekto na yan. Kailangan po bayaran yan ng national government Yung mga preparation, feasibility study, yan po ay counterpart ng national government. Ngayon kung hindi po yan popondohan ng national government, kahit na utang na natin yan, ay hindi po yan mai-implement. Kaya nga po talagang mapapamura ka, mapapakamot ka ng ulo dahil may mga pag-aaral naman po na ito ang mga dapat na pinaprioritize. Pero hindi yon ang napaprioritize. Gusto ko nga po sabihin na itong presidente natin ay walang balls para isaayos at bigyan ng direksyon yung mga priority at mga mahahalagang programa talaga. Dahil yun nga po Manong Ted, pag hinimay nyo, ano ba itong mga insertion sa DPWH? Ano ba itong mga proyektong ginagawa nila Secretary Bunoan? Ito yung mga maliliit na project na ini-insert ng mga politiko natin. Pero itong mga big projects na yan po ay konkretong halimbawa. Yung pagsasaayos ng pagbabaha sa Metro Manila ay hindi napaprioritize kasi hindi pinopondohan ng gobyerno. Ganun din po yung pag tiningnan niyo yung mga big infra projects, ito yung mga malalaking tulay, kalsada na dapat magko-connect na sa mga isla-isla nating probinsya para mas mapadali yung pagdala ng kanilang mga produkto, mas mapamura yung pag-transport ng mga pagkain. Pero hindi napaprioritize. So hindi na nai-implement, nagbabayad pa tayo ng interest. Dahil inutang na yan, nandyan na yung pondo. So malaking pagsasayang ng pera at hindi nasosolve yung ating problema. Pero di ba Manong Ted, napaka-basic di ba? Hindi mo kailangan ng PhD. Yes, ma'am. Para malaman. Ano ba dapat yung pinaprioritize? Ano ba dapat yung pinapondohan? Para umusad, para masolve yung problema ng mga kababayan natin, para naman guminha-ginhawa ang buhay, babayad ng tax. Pero hindi naman nakikinabang ng maayos. Para din po sa mga senior citizens, lalo na po ang ating mga kababayan po na umaasa po lamang sa karagdagang pong
tulong pinansyal sa kanila, kasama po doon sa nailagay sa unprogram, kumbaga wala pa ho itong kasiguraduhan, ay yung social pension para sa indigent senior citizen. Di ho? Yes. Opo, kasama po din ito. Opo, kasi kung maalala niyo po, may batas tayo, di ba, na yung social pension for indigent senior citizens. Nilagay po nila yan dun sa unprogrammed. So meaning nga po kapag ka nagkaroon ng karagdagang pera ang gobyerno ay popondohan yan. Pero ngayon, nalaglag pa siya sa unprogram. So ibig sabihin, wala talaga siyang Double planong i-implement at lagyan ng pondo. Kaya nga po nakakalungkot talaga itong naging prioritization ng budget natin. Talagang malaking pangluloko sa mga taong bayan.